Ang maituturing anya na minadali ay ang paglilibing sa reklamo. Na hindi pa matapos ang proseso ay pinapatay na kaagad nila. Kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. Nagawa ko natin ito para maging faithful ho tayo. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Taga-kubli ng mga krimen ng Vice-Presidente. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Nakasesyon sila 19 days. Hindi nila inaksyonan at kahit 1/3 kailangan i-refer sa Committee on Justice. Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Hello, ang dami nyo kayong abogado dyan. Hello, nasaan napunta yung mga... ba nag-bar exam kayo lahat? That's the point. Na-check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo check lang. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabaitan, magandang buhay sa ating mga taga-panood ho at mga bagong salta dito sa ating munting bahay. Tuloy-tuloy ho tayo mga kabaitan sa ating paglalahad ng panibagong impormasyon, komprehensibong balitan ho sa mga oras na ito mga kabaitan na nakala po natin sa loob ng 24 oras. Nakaraang araw ho, parang napakainit yung diskusyon dyan sa Senado patungkol ho sa kanilang pag-archive nitong impeachment case laban kay VP Sara Duterte. At nanaigo dito ang kabutihan sa pamamagitan ho ng pagpresenta at pagpapaliwanag ni Senador Marcoleta kung bakit ito dapat sana i-dismiss o di kaya sa kanyang amyenda na i-archive na lang dahil parang ayaw yatang pumayag itong minority leader na si Senador Tito Sen mga kabalitaan. So pinagtutulungan ho doon si Senador Marcoleta at nakikita ho natin kung gaano katalino, talas yung pag-iisip nito mga kabitan. Dinaig ho ang minority, wala ho silang nagawa. Pati kasama ng minority mga kabitan ay lalo na si Senador Ping Lacson ay animoy naguguluhan ho mga kabitan. Nag-abstain? So hinakot ho ni Marcoleta yung mga senador na kumampi ho sa kanya dito mga kabalitaan. Sa naging resulta ho, nanaigo ang kabutihan sa kasamaan at in-archive na ho itong impeachment. Subalit may pagkakataon pa ho itong mabuhay dahil hinihintay pa po ang desisyon ng Supreme Court sa isinampang motion for reconsideration ng House of Retaliations mga kabalitaan. At speaking of House of Retaliation mga kabaitan, sa pagkatapos ng naging resulta, ay nako, itong si Speaker Romualdez mga kabalitaan, ayon pa sa kanya, yung paglibing di umano sa impeachment case, minadali. Ang tanong ba, yung pagsampaho nilang kaso at pag-impeach nila kay Sara Duterte sa loob lamang ng ilang oras, ay hindi po ba matatawag na pagmamadali iyon mga kabalitaan? Nagpalabas na nga ng unanimous decision ang Korte Suprema na unconstitutional ho itong impeachment. Alam nyo kung bakit? Dahil po sa kanilang katangahan dyan, sa kabubuhan, dahil nga po ay natatakpan yung mukha ho nila ng pera, hindi na ho nila nasunod yung tamang proseso. Manood tayo dito sa UNTV News. Ito po yung kanilang nakuha impormasyon mga kabalitaan. Magandang hapon Rosalie. Ano ba ang naging pagtanggap ng mga kongresista sa naging hakbang kagabi ng Senado? June, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang House of Representatives kaugnay ng pagkamit ng pananagutan sa mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng pagkabinbi ng motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema, kaya iniintay pa yung final impeachment ruling. Tuloy ang laban para sa konstitusyon, rule of law at accountability. Yan ang mensahe ng liderato ng Kamara matapos na magdesisyon ang Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng desisyon ng Korte Supremang nagdedeklarang unconstitutional ang reklamo. Naninindigan si House Speaker Martin Romualdez na hindi nila minadali ang paghahain ng impeachment case. Ang maituturing anya na minadali ay ang paglilibing sa reklamo. Dumepensa rin ito sa akusasyong political maneuvering ang pagsampa ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo
Pangulo at iginiit na ang issue ay tungkol sa pananagutan na nakabatay sa katotohanan at sinumpaang salaysay. Ganito rin ang pananaw ng ilang House members. Anila nakababahala ang aksyon ng Senado na tila pagsasantabi sa pagkamit ng pananagutan. Very much concerned talaga. Disconcerting at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive. Ang dating kasi dyan is that instead of upholding accountability, truth and accountability, na hindi pa matapos ang proseso, ay pinapatay na kaagad nila. Yung taong bayan at yung taong bayan po ay nanatili pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta yung mahigit kalahating bilyong piso na nawawala po. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. Ano po ba ang iniiwasan at pinoprotektahan nila? Dumepensa rin ng mga kongresista sa pagbatikos ng ilang senador laban sa kanila na pamumulitika ang ugat ng impeachment case. Ito ay matapos ipahayag ni Senate President Francis Escudero na hindi dapat hayaan ng mga miyembro ng Kamara na magpagamit sa bulag na galit at umano'y ambisyon ng iilan na pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa due process at mga karapatang itinatakda ng konstitusyon. Ginagawa ito dahil gusto natin manggulo sa Senado. Ginagawa ko natin ito para maging faithful ho tayo at compliant kung ano po ang sinabi sa Constitution pagdating po sa mga impeachable officers. Samantala, maghahain naman ang makabayan lawmakers ng kanilang motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Magsasagawa rin ng mga pagkilos ng iba't ibang people's organizations sa August 12. Para sa Makabayan Block, magpa-file tayo ng motion for reconsideration. Today ay i-file na natin itong motion for reconsideration at bukas ay physically ipa-file ito sa Korte Suprema. At sa Agosto 12 ay patuloy natin yung mga pagkilos ng mamamayan. Samantala, June, nagpahayag naman ng kahandaan ang House members na irerespeto nila yung anumang ilalabas na pinal na desisyon ng Korte Suprema, katigan man o hindi yung kanilang motion for reconsideration sa articles of impeachment, pero hindi nila ito nangangahulugan na hindi na-aaksyon ang Kamara. Balik sa iyo, June. So yun po mga kabaitan, mangiyak-ngiyak ho itong mga animal na mga tunggisista, mga kabaitan na napakawalang kwenta. Isa lang masasabi natin dito, napakabobo nilang lahat dyan. Lalo na itong si Chua na hindi karapat-dapat na manguna sa pagsampa ng kasong impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil isa rin itong bobo mga kabaitaan. Alam niyo ba kung bakit? Unahin niya muna. Magpaliwanag muna siya sa harap ni Mayor Isko Moreno kung bakit nagpatayo ito ng barangay hall dyan sa kanilang lugar na inuokupa yung bangketa na sana daanan ng maraming kababayan natin. At yung kanilang pagharang sa main gate ng paaralan na iyon ay malaking insulto yan sa mga guro at mga estudyante na pumapasok dyan sa naturang building. At ayon pa dito, 19 million yung budget. Sa ganung istruktura mga kabaitaan, mauubos ba yung 19 million na budget na yan? Wala man lang ipakitang building permit, barangay clearance at kung ano-ano pang permit na yun po ay nakasaad sa ating saligang batas. At ito naman mga kabaitaan, si Adjong ay nagmamalinis din. Accountability, maging faithful sa ating government, sa mga kababayan natin. Paano ba masasabi niya maging faithful? Siya nga mismo sa sarili niya, hindi nga siya faithful sa kanilang constituents. Ginagamit nga niya yung pondo ng ayuda, namimigay siya ng 3-in-1 ayon pa sa ating mga nakalap na mga taga-dyan na nagsasabi sa atin na nakakatanggap po sila ng 3-in-1. Ibig sabihin nun, mga Adjong, mga kabaitaan, na kung saan ay namimigay ng pera para sila ay iboto noong nakaraang eleksyon. Diba kung malinis yun, kung wala kayong intensyon na gamitin yung pera ni Juan de la Cruz para sa inyong sariling interes, ay masasabi natin na faithful kayo sa ating bayan? Hindi. Si Chua, taong bayan, bukang bibig, taong bayan, taong bayan, taong bayan. Sino bang taong bayan kami? Taong bayan rin naman kami Yun po ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano na panay kayo gamit sa salitang taong bayan, taong bayan. Kami taong bayan rin naman kami. Diba? Mamaya paparinig natin yung malaking sampal at insulto na maririnig nyo sa bunganga mismo ni Senador Peter Alan Cayetano sa mga tunggulisista na nangunguna at pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mas lalo na itong isang mga kabalitaan, itong bungi na ito, ngiwi pala mga kabalitaan, ba't naging bungi na ito?
Tingnan yung mukha. Hindi ba kagalang-galang ba itong mukhang ito? Tingnan mo, kagalang-galang ba ito? Sa sarili pa lang nito, makasalanan ng mga kabalitaan eh. Tingnan yung mukha nito. Kaya nagkangiwingi kasi nga ang dami ngang ginawang kasalanan sa mundong ibabaw mga kabalitaan. Reklamo rin siya sa ginawa ng Senado. Sinisisi niya yung Senado. Hindi niya sisisihin yung mga buhayang utro rin itong buhayang animal na ito mga kabalitaan. Sarap nga sa pukin ang mukha nito mga kabalitaan eh. Kung tutuusin lang, napakayabang no. Kala mo kung sinong matalino, kala mo kung sinong abogado. Korte Suprema na yung nagdesisyon na unconstitutional, hindi nyo pa susundin. Nagari-arian pa kayo dyan sa mayabang kapulungan. Tapos magsasalita kayo ng kahit ano pa sa ating Supreme Court. Ito po, pakinggan natin si Buingi mga kabalitaan. Nakakahiya. Nakakahiya daw. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Di ba? Taong bayan na naman daw mga kabalitaan. Sino ba yung taong bayan na tinutukoy mo? Di kayo lang naman eh. Inakusahan nyo na, tapos kayo pang nagsintensya nito mga kabalitaan. Ano bang ginawa ng Kamara? In-impeach. Dahil sa pagmamamadali, ay mali-mali ho yung prosesong sinusunod mga kabalitaan. Isa ritong tanga, bobo, animal na ito mga kabalitaan, itong hanggaw na taong buingin na ito mga kabalitaan. Tingnan nyo, kagalang-galang ba ho ito? Kailangan ba itong sundin kung ano mga pinagsasabi nito? Akala mo magsalita, akala mo abogago pala. Diba? Ngayon, sasabihin mo, isang Duterte yung Senado. Kayo dyan sa Kamara. Romualdez at Marcos din kayo dyan. Kung ano mga sinasabi nyo, babaliktad at babalik ko yan sa inyo mga kabalitaan. Kaya huwag nyo gamitin yung taong bayan. Lalo na ho, itong si Senadora Amy Marcos, ay malaking sampal ho ito sa inyong sinusundang amo dyan, na kung saan mga kabalitaan ay sinabi ho dito ni Senator Marcos na palitan na. Malamang ho, papalitan na ho nila ito si Tambaluslos Speaker mga kabalitaan bukas makalawa, at marami hong manlalaki yung mga mata nito mga kabalitaan. Pakinggan ho natin yung panginginsulto ng kanyang sariling pinsan ni Tambaluslos na si Amy Marcos, na gusto na rin niya itong pasibakin dyan sa Kamara. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain.
kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Ayun, napakatindi talaga, napakasakit ho. At tagos hanggang buto ho yung pagpaparinig. Totoo naman ho yung sinasabi ni Senador Amy Marcos dito, mga kabataan. Ba't pa kayo makikinig ho? At ba't hindi nyo napapalitan? Ano bang tao niya kanina? Bata pa nga lang, lulong pa nga, buhaya na, mga kabalitaan. So alam talaga ni Senador Amy Marcos na itong si Bonjing, itong si Tambaloslos, ambisyoso ho talaga. Naniniwala ho tayo dyan kasi siya lang naman talaga ang gumagawa ng kalukuhan. Sa dami-rami hong dumaan na naging Speaker of the House, wala ho tayo nakikitang ginagawang panggugulo ho sa ating bansa na mga nakaraang o nagdaang mga House Speakers. Ang problema, itong si Bonjing, itong si Tambaloslos, dahil sa ambisyoso, naging tanga ho. Diba? Hindi na siya nakakagawa ng tama sa kanyang masamang binabala ko, mga kabaitaan. Dahil nga lulong na nga Lulong na nga, buhaya pa, mga kabalitaan. Dito, may nagsalita na rin ho dito itong si Attorney Francisco patungkol ho sa desisyon ng Kamara. At kung bakit ho ba ito na-archive? At ano bang pagkakamaliho ng Kamara ho dito? Hindi pa rin nila ito inaamin na sila ay maliho talaga. Ang Korte Suprema nagsasaad at nagsasabi, ang problema sa impeachment ay yung walang tamang sinusunod na proseso. Walang due process. Ngayon po, ito po ang pagpapaliwanag dito ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Kung matatandaan niyo po yung Francisco versus House of Retaliations, dito ho tayo maniwala, dito ho tayo makikinig dahil sila po sa panahong iyon ang nakikipagbakbakan sa House of Retaliations patungkol ho sa legalidad nito, kabalitaan. I don't think, Attorney Francisco, that was an overreach on the part of the Supreme Court because parang marami rin mga abogado nagsasabi, at the very least, sana nagkaroon man lang ng oral argument para at least napakinggan, lalo na sa mga terms, no, yung adjournment sa sine die, yung gano'n, yung pagbilang, kaya bakit nga yung Kongreso, yung pang-apat na impeachment complaint ang inihain, hindi yung ng tatlo, yung mga gano'n, para at least napakinggan yung parehong panig bago sila nagbigay ng kanilang final executory lang, pero hindi rin final po. So again, there is also this parang, ewan ko, lost in translation ho ba? Nagkakaroon ho ba ng hindi They had yung House, yung Kamara, nakasesyon sila 19 days. Hindi nila inaksyonan. At on the last day, February 5, saka pa lamang nila inaksyonan yung 3 impeachment complaints ng mamamayan. At isinama dun sa pang-apat, inuna yung pang-apat, at saka yung nagkamali din sila, akala nila na since permado yan ng more than one-third of the members of the House, ay pwede na nilang i-transmit sa Senate. Malaking pagkakamali yun. Kasi kahit sa sarili nilang rules on impeachment proceedings, at ito hawak ko, nakalagay doon kahit 1/3, kailangan i-refer sa Committee on Justice. Bakit? Kailangan tingnan ng Committee on Justice kung sufficient ba yan in form and substance. Halimbawa, yung 4th impeachment complaint, sa palagay ko, kung dumaan yan sa Committee on Justice ng House, sasabihin ng Committee on Justice, yung mga charges na iba dyan, hindi pwede. Kasi nangyari yan nung mayor, yung sinasampahan nyo, hindi pa siya vice presidente, nangyari yan nung Secretary of Education pa siya. Hindi pwede yan. Pag i-impeach yung impeachable officials only for violations nung mga nakatakda sa saligang batas natin, 6 yun, na nagawa niya nung siya ay nasa nanunungkulan. Halimbawa dito, Vice President, when she was Vice President. So, it's very important na dumaan yung impeachment complaint pa rin sa Committee on Justice at saka pa lamang ang Committee on Justice magdidesisyon na yung impeachment complaint na yan, aayusin yan, ay siyang magiging articles of impeachment na dadalhin sa Senado. Yan ang tamang proseso at inilatag lang yan ng Supreme Court dito sa desisyon nila. So marami talagang points to argue that the House of Representatives talagang committed mga procedural
deficiencies, no? Mistakes. Doon naman po sa punto ng na yung paglabag sa due process. Na ang sinasabi naman po na itong Supreme Court parang nagbigay naman siya ng mga panibagong mga rekisitos na hindi mo naman matatagpuan na saan sinabi na kailangan itong verified complaint kapag referred na sa Senado. Itong fourth impeachment complaint ay bakit hindi mo binigyan ng kopya yung impeached official? Bakit hindi mo binigyan ng pagkakataon na makatugon? So, ano naman po yun? What does the Constitution say? What does the rules of the 19th Congress say na magsasabi for or against itong portion po ng ruling ng Supreme Court? Attorney. Hindi bago yan eh. Hindi bago yan. Nasa Francisco ruling yan at nasa mismong rules on impeachment yan ng House of Representatives. Ang ginawa lamang ng Supreme Court ay nilinaw nila step by step. Bakit ko sinasabing nasa House rules on impeachment yan? Yung Francisco ruling is about notice and hearing, no? It's about due process, karapatan ng isang mamamayan at ng isinakdal nito na marinig. Now, yung sa House rules on impeachment, nakalagay dito, yung huling provision nila, the rules of court as far as practicable shall apply to impeachment proceedings. Ano yung rules of court? Yung rules of court yan ang ginagamit sa lahat na husgado at kahit sa piskalya. At sinasabi dyan, palagi may notice of hearing. Complaint, bigyan yung sinampahan, tapos magkakaroon siya ng pagkakataong sumagot, magkakaroon ng hearing. By analogy, ganito na lang. Kung isang mamamayan, ikaw, sinampahan ka sa piskalya ng isang demanda at hindi ka binigyan ng kopya, hindi ka binigyan ng pagkakataon na makasagot. At bigla na lang yung piskalya, isinampa ito sa husgado at uusigin ka na, magkakaroon ka na ng trial. Ano sasabihin mo? Di ba ang sasabihin natin na violate yung ating constitutional right to due process? Ganyan din yan. Hindi yan bago. Nilatag lang yan ng Supreme Court. So, napakalinaw ho yung pagpapaliwanag dito ni Attorney Ernesto Francisco Jr., ang isang constitutional litigator mga kabalitaan. Tama ho yun kasi nga pag sinampahan mo kayo ng kaso diyan sa piskalya ay kailangan may 10 days to answer ho kayo. Pero pag hindi ko nabigyan ng 10 days to answer, parang labag na ho yan sa inyong constitutional rights. Kasi yung Justice Committee, parang sinasabi ho ni Attorney Francisco dito na parang sa piskalya pa ho yan mga kabalitaan. Kung walang probable cause, so automatically ho dismissed na ho yung kaso nito. Pero ang tanong, bakit ba yung Justice Committee parang hindi ba nakipag-coordinate sa House of Retaliations? Hindi ba sila tumawag sa Justice Committee? Ma'am, pwede na ba tayong dumiretso sa Senado? Hindi na namin idadaan to dito. Malamang ho yung Justice Committee ay naghihintay lang ho yun. Tapos kung hindi naan doon sa kanila, sasabihin ng Justice Committee, sige kung ayaw nyo idaan sa amin, mahihirapan ho kayo yan sa pagpa-file nyo ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Malamang ho, yun ang mga nasasabi ho ng ilang mga nasa Justice Committee, mga kabaitaan. So, ibig sabihin nito, hindi naman siguro masasabi nating hindi nila alam, talagang nagpakamangmang lang ho dahil nga sa pagmamadali ho na ma-impeach itong si Inday Sara Duterte at makuha ho yung pera na ipinangako ni Tamba sa mga pumirmang tungrisistang buhaya, mga kabaitaan. At sabi pa ho dito ni Attorney Ernesto na verified po ba yun? At ayon pa naman ni Senador Marcoleta, hindi siya nakatanggap ng kopya ng articles of impeachment kahit malay mo baka pumirma din siya doon mga kabalitaan. So meron hong pagkakamali at totoo hindi sinusunod itong proseso para naman ho talaga na maging legal yung kanilang pagsampa ng kaso ni VP Sara Duterte. Ang masaklap pa lang ho dito mga kabaitaan, itong mga tungwisistang mangmang sa batas, nagmamarunong, animoy sila pa ay mas mataas pa ho sa Supreme Court na question nila na alam naman ho talaga nila na maling-mali ho yung kanilang ginagawang proseso. Itong si Laila de Limaw, galing ho DOJ, naging senador, may mataas na posisyon sa gobyerno, ngayon naging congresswoman, pero parang wala pa rin alam sa batas mga kabalitaan. Mukha pa lang nito, halimaw na rin mga kabalitaan O ngayon, itong ipapakita ho nating statement ni Senador Alan Peter Cayetano mga kabitan, sigurado malaking sampal at talagang lalamunin ho kayo sa iyan ito dahil binasahan ho kayo ng preamble mga kabitan ni Attorney Cayetano. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Sabi ni Alan Peter Cayetano. Sabi po ng preamble ng Philippine Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God,
in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, peace, do ordain and promulgate this Constitution. Nanumpa po tayo na susundin natin tong Constitution na to. Madali pong sumumpa, mahirap to pa rin. Madali pong sumumpa na susundin kung naniniwala tayo sa desisyon. Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Will I have the courage to follow the same decision? That is the test I apply to myself today. Tinignan ko po ang Supreme Court decision, solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan sa House to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. In fact, before February 6, may Quadcom na, magiging Glorieta na yan soon. Tuloy-tuloy po yan, yung mga investigasyon na yon, kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, imbestigahan din. I hope yung sa corruption, sa smuggling, sa karami-rami nating utang, not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. Jeremiah 29:11 tells us, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So, I remember this episode, I think it was in Twilight Zone, and it was also many, many times portrayed on television. What if nakilala mo si Hitler when he was 6 years old or when he was a baby, papatayin mo ba siya? I think even sa psychology or philosophy classes, tinatanong to ng mga professors, what if you had that unique opportunity, nakatabi mo si Hitler nung 6 years old siya, papatayin mo ba siya? Ang hirap sagutin nun. Of course, for us who believe that thou shall not murder, ang sagot madali. But what if you could have prevented the worst human rights violations in the world, the Holocaust? What if you could have prevented such fire of fascism that it actually swept, kung hindi ako nagkakamali, nag-Time Magazine of the Year pa si Hitler. I wonder what our answer is. But I know my answer here today. If you kill Hitler when you are 6 years old, if you justify the ends by the means, you will create more Hitlers. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Sana po kung ano ang cause ng pagkabansot or stunting yung corruption, ganun din. Araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon, di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst, provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate,
champions a specific cause, policy, or interest group to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao eh. Ganun din po, ilan beses kami binugbog dito nung iba na ang sabi, bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan eh, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang, ang opinion ni Alan Cayetano, isa lang naman ako eh. Ang opinion ni Joel Villanueva, ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Thank you, dear colleagues, and thank you to Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. So ayun po mga kabaitaan, no? Napakatindi ho ng pagpapaliwanag nitong si Attorney Alan Peter Cayetano, senador ho natin na mga kabaitaan, na kung saan po pinariringgan, pinagsasabihan itong mga iba dyan, yung political analyst, lalo na itong si, alam ko pinaparinggan ho dito itong si Richard Hidarian ba yun, di ba? Kung makapagsalita, akala mo political analyst daw mga kabalitaan, pero gusto niya maging presidente itong si Bongit ho. Yun po, isa po yun sa pinaparinggan ni Attorney Senador Alan Peter Cayetano. At yung ibang mga media, di ba, bias din ho sila at parang yung mensahe nito ay pumapabor din po sa mga vloggers ho, lalo na yung mga DDS vloggers, lalo na ho tayo dito mga kabalitaan. At hindi pa ho tayo nagtatapos mga kabalitaan ha. Meron pa ho tayong pahabol. Itong si Attorney Rowena Guanzon nagsalita rin ho patungkol sa impeachment kay Bongit at sa mga pangyayari ho ngayon sa Senado mga kabalitaan. Pakinggan ho natin dito. Ang Bill of Rights o kaya right to due process ay nandyan po yan. Yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay karapatan ng nasakdal na Vice President Sara Duterte. Hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment. Bongga pala itong si Speaker at ang House Congressman dyan eh. Ibig nila sabihin, pag impeachment, sila lang ang Diyos. Sabi niya na, hindi na dapat nakikialam ang Supreme Court sa amin. Kasi rules namin ito eh.
Pambira naman kayo eh. Nandyan nga sa rules nyo, sabi ni Attorney Francisco, yung anak ng yung mismong Francisco versus House of Representatives, the landmark case. Nandyan mismo sa rules ng House of Reps na nakalagay the rules of court shall be suppletory in character. Diyan. Ay, hello, ang dami nyo kayong abogado dyan. Hello, nasa napunta yung mga... ba nag-bar exam kayo lahat? Ang abogado dyan, mga congressman. Hello, nasa ng Bill of Rights? Wala. Diyan sa House of Representatives, wala ng Bill of Rights. Ganun ba yun? Ano lang bill ang meron dyan? Bill? Yung impeachment ni BBM ano nangyari? Anong impeachment ni BBM? Ano pala nangyari doon, ha? Yung best friend ko nag-file. Si Cardema ba yun? Nag-file? Ano nangyari doon? Hindi ba dapat deliver din yun sa committee at sabihin ng Justice Committee kung sufficient in form and substance? Ano yun nangyari doon? Archive din? Saan? Sabi nga ni Attorney Francisco ng Francisco versus House of Representatives, wala pong katagang archived sa Constitution, sa impeachment. Hindi po yan pwedeng i-archive. Wala pong discretion o leeway ang speaker o ang mga committee dyan na mag-archive ng complaint sa impeachment. Ang nakalagay po dyan, within 10 session days ay dapat po nilang aksyonan yan. Hindi naman nila ginawa yun sa impeachment complaint ni VP Sara. Tapos sasabihin nila, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Check and balance ito. Bakit ganyan? Equal naman kami ng branch. Yun na nga Hello. That's the point. Na-check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo checks lang. Checky lang. Kim Jong-un kasi. Sino si Kim Jong-un? Sino? Si Kim Jong-un. Sino? Si Kim Jong-un. Alam mo. Si Kim Jong-un daw kasi. Alright, so yun po mga kabaitaan, no? At itong mga ginagawa ho ni Tambaluslos ng Kamara ho sa kay VP Sara Duterte at itong kay Attorney Rowena Guanzon, makikita nyo, napapansin nyo po, yung mga ginagawa ho ng House of Retaliations ngayon ng mga tunggisista, mga kabaitaan. Diba? Bumabalik ho sa kanila yung kanilang pagkakamali, yung kaihiyan ho na ginagawa ho nila mga kabalitaan. Ginagamit nila si Carpio, ginagamit nila si Ascuna, ganito ganun daw, lalo na itong si Tito Sen na may kasabihan kasi mga kabitan, pag ikaw ay nasa tangkal, tumagal ka sa tangkal, alam mo yung tangkal, yung kulungan ng mga baboy, hanggang ngayon, baktin pa rin mga kabitan, biik pa rin. Parang ganun ho si Tito Sen mga kabitan, ang tagal niya na sa Senado, wala pa rin nalalaman ho sa batas mga kabalitaan. Pasensya na sa mga taga-suporta ho ni Tito Sen. Ako po isa sa taga-suporta niya pero nawala na ho yung tiwala ko sa kanya dito mga kabaitaan. So bumalik ko yung kaiyan ng ginagawa ng kabulastugan diyan sa Kongreso ni Tamba sa kanila ho. Dahil nga po mga kabaitaan, nakikita naman ho natin ang pinakamataas na ho ng hukuman ang nagsasabi na sila ay, sa akin lang po to inutil ho mga kabaitaan. Kumbaga unconstitutional ang kanilang articles of impeachment versus VP Sara Duterte. Ang sabi pa nito ni Attorney Rowena Guanzon, nasaan ang inyong mga utak? Napakadami yung abogado dyan, mga pala kayo. Di ba? So, may papalakpak pa itong si Boyngay mga kabitan. Maganon-ganon pa siya. Grabe, patayo-tayo pa siya. Gumaganon pa yung uso niya. Gumaganon. Sayang-saya niya ho nung time na yun. Ngayon, biglang binuhusan ng mainit na tubig na mangiyak-ngiyak mga kabalitaan. Sabi ko sa inyo di ba? Sino ba yung mga nakasunod pa sa ating vlog nung nakaraan pa? Sa kanila, masaya pa sila ngayon pero nasa atin yung huling halakhak. Mag-comment nga kayo mga kabitan kung narinig niyo yung sinasabi ko na wag ko tayong mawalan ng pag-asa. Panahon nila ngayon na magsaya pero nasa atin ang huling halakhak. Sige nga, i-comment nyo nga doon mga kabalitaan kung na-recall nyo ba yung sinasabi ko dito mga kabalitaan. Anyways, kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan ho para malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan. I-share nyo na agad yung video ito at paliguan ho ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, huwag pong kalimutan, pindutin nyo na agad-agad ang ating subscribe button. At of course, buksan lagi ang ating notification bell para kung meron tayong mga bagong video i-upload ho, gaya ho nito, agad-agad nyo pong mapapanood
mga kabalitaan. Bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin yung ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat, masalam. And then sa mga Pilipino dyan sa Dahig, Netherlands, mabuhay ho kayo. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid natin at kaibigan, mga seafarers na nanonood na rin ho sa atin mga kabaitaan. Maraming salamat. Mami Rose dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Toby's family, mga kabaitaan. At Ana Santos, maraming salamat ho sa inyong lahat. So kita-kitso tayo mga kabaitaan sa ating pagbabalik ng ilang mga oras. Dito lamang ho sa ating munting bahay at sabay-sabay ho nating panoorin at laging tumambay, tumutok dahil dito po natin malalaman ang totoo, komprehensibong balitaan na nakala po natin sa loob ng 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, saan malupalop nating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. Kita-kits tayo. To God be the glory. Moma, chip. Peace out. Gun Agad Balita.